So matagal-tagal na rin nung last ako nag-upload ng video sa channel. And ngayon ay mag-DIY na naman tayo dito sa aking for pang palengke. So, i-restore natin tong motor na to. Bigay ko lang ang history ng motor na to. Maalala mo kung anong year ka hatid sundo ni Papa nung motor na yan? Ang motor na to ay gamit pala to ng Papa ni Commander, ni Mrs. para ihatid sundo sa kanila sa school nung elementary pa. High school? High school, elementary. High school? Sige, salamat sa info. So, mga year 2006 gamit to pang hatid sundo. Eh, yun niya, benta kasi nga daw, sayang yung memories. Kaya, instead na benta natin, i-restore na lang natin. Ang original talaga na kulay nito ay black. So, ako na lang nag-repaint niyan way back 2018 o 2019. Na-repaint ko siya, ng puti. Dati ata din tong may sidecar, kaya may bakal siyang ganito. Yung puputulin natin yan. Yung foot peg niya, tabingi na. So, naka-ano siyang ganyan. Siguro natumba na to dati. At hindi na din to nakarehistro. Naka-register pa to sa dati ng may-ari. Nagkaroon lang sila ng kasulatan ng pagbili. Second hand to nilang nabili. Kaya bala ko din pa-transfer. Ito yung shock niya. Sobrang old na din, ginagawa na namin lagayan ng insinso. Itong stoplight niya, hindi na din gumagana. Itong gulong niya, maigpit na din. Yung kadena niya, matigas na din. Ito din, papalitan natin yung swing arm niya. Papalitan ko yung brake sa likod. Gagawin natin disc brake. Ang brake sa harap, gagawin din natin disc brake. Tapos yung panel niya, gawin din natin itong digital. Papalitan natin yung carburetor. Kasi sobrang old na ng carburetor niya. Tsaka itong mga cable niya nagsitigas na din. Tapos ito, ano na din, papalitan din natin lahat ng fairings niya. Ito wala na din. Ano din siya, matigas na. Tsaka kinakalawang na yung mga ibang parts. Yung tambutso niya ay ano na din, butas na sa ilalim. So itong choke niya din, choke, wala na din. Matigas na, hindi na siya nahihila. Ito matigas na din yung upuan niya. Tsaka parang may mga lupa-lupa na. Yung kanyang silinyador ay medyo matigas na din. Pero naiikot pa naman. Yung brake niya sa harap, parang wala na din. Deads na din siya, deads. Panda rin natin. Tignan natin kung under ba siya o wala na talaga. So, ganito siya pag i-on mo. Dapat iilaw yan eh. Dapat iilaw yan. So wala din nag-ilaw. Tulan din natin yung battery nito. Tapos yung switch niya, ignition switch niya, kahit anong susi na gumagana dito eh. So parang palitan na din talaga siya. So i-crank natin. I-crank. Your style, but I you look over so anything on you don't accept Una natin gagawin, magbaklas. So baklasin muna natin lahat. Yung frame niya, lahat baklasin muna natin. Maliban sa gulong, naka-ready na din lahat. Pang change oil ko, ganyan na, naka-ready siya. Ready na din yung mga gagamitin ko. Tools. Mga tools. Tapos yung upuan. Siyempre, let's go!
Okay. So, matapos yung napakahabang nakakahilong hyperlapse. Ayan na siya. Taran! Kita mo na yung mga ano niya, kalawang. Alikabok. Yan. Kita mo na. Kita pati barya dito sa loob. Yung tangke niya, oh. Grabe. Kalawang na din yung takip. Ay, sorry. Kumain kasi ako tao. Kalawang na din, oh. Dami ng alikabok, oh. Kalawang pati dito. Pero yung ano niya, likod ng upuan, medyo ayos pa naman. Tapos kita mo yung mga spaghetti wire na ginawa nila dati. Ako din ata nagawa nito ng iba. Dumagdag sa spaghetti. So ito siya. Dati ata itong may speaker kasi may butas-butas dito eh. Hindi ka lang sure sa history nito talaga. Pero parang ganon. At saka itong mga wire sila na ata nagawa nito. Ayun o, magkakalat lang. Itong shock medyo okay pa eh. Pero papalitan na din natin to sunod. Tapos tanggalin natin tong ano, pang sidecar. Ito, papalitan natin to. Sana compatible siya. Pinili ko carburetor kanina. 600. Sana compatible siya. Papalitan natin to. Pares naman. Kasi feeling ko ito sa sobrang tagal na madumi at barado na din sa loob. Tapos change oil na din natin. So naka-ready na ang aking lagayan. Ito yung lagayan ng ano ko, oil nung sakyan. So binutas ko lang siya. Tapos lagyan sa ilalim mamaya. Yan na din yung ginagamit ko pag nag-change oil ako dyan. Nilalagay ko sa ilalim. Kasi yan ay ako lang din ang naggagawa. Ako lang nag-change oil yan na aking big bike. Let's go. Baklasin natin to. Kabit na natin tong carburetor na bago. Change oil. Tapos check natin yung spark plug kung ayos pa. Feeling ko ayos pa to kasi tinignan ko na to nung nakaraan. Medyo kalawang lang yung loob niya na. Pero let's see. Ang gusto ko din sa makina nito kasi mas matitibay ito kumpara nung mga mga bagong labas na ngayon. Para sa akin ha, mas matitibay ito nung mga panahon na yun kumpara sa mga bagong ngayon labas. I don't know, di ako ganun ka-sure pero parang para sa akin yun. So let's go, palitan natin. So, naikabit na natin to carburetor, naigpitan na din. Naikabit na din natin yung throttle cable nya, throttle cable. So, change oil na din natin. Tapos ngayon, i-try natin siya pa-underin kung under. Try natin pa-underin kung under siya. So, let's go. Try pa-underin.
Ay! So yun nga, ano, mga chong. Umandar na siya. So na-change oil na natin. Naikabit na rin natin yung carburetor. So nakita niyo naman kanina. Oil, yung gamit ko palang oil. Ito ang gamit kong oil. Ang gamit kong oil ay Shell Advance. So sinalin ko lang siya. Ang sinalin ko ay lagpas 800 siguro. So may tira pa siyang very light. Patang hanggang dyan. Kaunti na lang. So na-adjust ko na din ang kanyang minor tsaka hangin. So kanina, nung pinandar ko siya, di mo na siya umandar. Nakalimutan ko, di ko pa pala naikabit tong spark plug wire. So nung naikabit ko na siya, trinay ko ulit paandar rin. Walang response, wala siyang parang walang kuryente sa loob. Parang siyang lunod. So ang ginawa ko muna, o kaya parang siyang lunod sa hangin. So ang ginawa ko, pinatay ko muna siya dito sa choke niya. So close ko muna siya, fully close. So umandar na siya. Mga ilang months na din itong nakatambay lang dyan sa gilid. So ngayon umandar na siya. So ang next kong gagawin ay babaklasin ko to. So may lalabas ako, bibili ako ng ignition switch, throttle cable, tapos choke cable. Papalitan ko din siya. Tapos magwa-washing na ako. I-wash ko siya sa buo. Tapos pagka-wash niya, yun muna ang ating part 1. So yan muna ang ating part 1. Pagkatapos ko ma-wash, ang sunod naman natin gagawin ay ang part 2 na ng ating part 2 na ng ating content. Ay! So puputol-putulin ko lang to kasi baka medyo mahaba din kung tuloy-tuloy yung isang edit na diretso. Puputol-putulin ko na lang siya kasi mag-aantay pa rin ako ng ibang parts tulad ng mga parts na to, swing arm, shock, disc brake sa harap, tapos yung shock absorber, front absorber, busina, papalitan din natin yan. Tapos ito gawin natin digital. Doon ako excited para kasabay tayo sa modern. Okay, so ito papalitan din natin. So ang balak kong niya ay racing boy na para aesthetics. Tapos after nun, part 3 na. O, palitan din natin tong upuan na to. Ang part 4 naman, ay ang kanyang registration. Ayusin natin, iparehistro natin to. Para syempre, para legal, di ba? So let's go, paklasin pa natin tong iba. Let's go. Bang! Okay. So, hanginan muna natin. Para patakbayin natin muna. Hindi ko pa nalinisan dito pa lang sa bandang likod. Pero so far, so good na. Okay, pwede na. So, hanginan ko muna kasi bibili ako ng buko juice. Kasi mainit. Pampalamig. Straight ko rin yung okay, na-straight ko na din yung bulb. Tapan lang natin. Sana hindi siya butas. Sumingaw lang. Sobrang tagal nakatambay. Kapal pa yung gulong eh, oh. Ano yan? Ay, ito. Pinangano ko pala. Kala ko may natunog. Igas pa naman yan.
Okay. Ano? Oh. Okay, second gear. Wala na indicator eh. Ha? Balingki na kita. Tigas ng ano. Eh. Kalampag eh. Nakalampag. Pwede tayo buko juice. Kaya kumandar. Okay. Okay. Kalampag kong harap eh. Oh. Talaga ito. Bulas ng gulo. Weak. Okay.